Eto na, mga kababayan, ang balita. Pasabog po. Ping Lacson ay babalik bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Halaka! Ano nang nangyari? Dapat si Marcoleta ang ibalik nyo para hindi maging sarswela ang ginagawang investigasyon para may katapat ang ICI. Kasi mga kababayan, pag si Ping Lacson, gagawin lang bulagaan at itbulaga, teatro, ang Blue Ribbon Investigation. Ito po ang sinasabi ng taong bayan na wala ng tiwala dito kay Lacson at Tito Soto. Mula nang inagaw ang liderato ni Marcoleta. Ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ito. Ping Lacson babalik bilang chairman ng Blue Ribbon na naman. Pagkatapos, umatras, babalik. Alaka, anong istorya ito? Mga kababayan, ginagawang tanga ang mga Pilipino. Matindi ito. Yan po ang mga komento na nagko-comment na galit na galit. Kita nyo naman mga kababayan, binibira ang Senado, sariling bahay winawasak. Pero pag congressman ang dawit, walang imik. Nako mga kababayan ko, anong kagaguhan nito? Yan po ang sinasabi ng mga tao. Yari, eto na pong pasabog. Magugulat kayo. Meron na namang planong kabubuhan. Grabe mga komento mga kababayan, galit na galit at sabog na sabog sa galit ang mga Pilipino sa katarantaduhan ng korupsyon sa gobyerno. Halaka! Grabe na, eto na. When you ordered his dismissal, the Senate refused. Then should the Senate have followed? Well, they should have. Otherwise, everybody wants to be a senator, and because of any infraction of the law that you commit, you will still remain senator. The Ombudsman ordered a senator's dismissal. Hindi sumunod ang Senado as a body. Anong naging epekto noon sa atin? Well, we are the laughingstock of other countries because we don't know how to enforce our law. We don't know how to implement the decisions that are spawned from legal proceedings. Di ba mga kababayan, itong AFP, di ba yung mga retiradong general, hinihikayat po yung mga active na men in uniform na mag-aklas at gumawa ng military junta o yung military coup laban sa gobyerno dahil po sa nangyayaring korupsyon. Ang sabi po ni General Browner, pag ginawa daw natin yan, hindi na tayo makakautang ng pera sa ibang bansa. Wag na daw natin hilingin pa na sumali ang kasundaluhan sa politika dahil magkakagulo lang ito. Pag nangyari na sumama ang sundalo at mag-military takeover, magugulo ang sistema ng bansa at hindi na makakautang ng trilyon sa ibang bansa. Yan po ang paliwanag ni General Browner. Yun ang sabi mga kababayan. Anong masasabi nyo? Ba't nasabi ni General Browner na pag nag-military or people power and the military takeover, hindi na makakautang? Hindi tayo papautangin ng kapitbahay natin. Talaga yung Pilipinas, utangero tapos yung inuutang, kinukurap. Yan po ang sabi. So yung mga retiradong general, bali-balita, pag lumaban, nagpakalat ng mga maling information, baka daw matanggalan ng pensyon at baka daw kakasuhan daw at tutulong ang CIDG. Yan ang sabi ng AFP. Halaka, mga kababayan, ito na ang balita. Supposed to have been sent long ago. It's something that has to be decided between men and between institutions. And it has to be for the good of the people. Why? What is the meaning of this office if people will just ignore the orders of this office?
A senator once ordered dismissed for misconduct defending himself against corruption allegations. Meanwhile, lawmakers are pushing for another independent commission to go after government anomalies, and this time with sharper teeth. How will the new body work? And the bigger question, when will this corruption scandal finally come to an end? I'm Stanley Palisada, and this is the Weekend Wrap. Yun nga mga kababayan, when the corruption end? When the story end of this corruption? Ang nangyayari kasi mga kababayan, ang ginagawa ng ICI, itong ginagawa ng Pangulo, pinapalitan yung mga korap. Ang ipapalit din, kurakot. Grabe mga kababayan ko. Meron bang ganon? Papalitan mo yung mga dating kurakot, ipapalit mo din kurakot. Nako, mga kababayan, yan ang sabi ng mga political analyst na matinding nag-oobserba. Kaya ang taong bayan galit na galit. Sumasabog sa galit. Kala mo, basuka na sumabog, mga kababayan, sa galit talaga. Sa totoo lang. Tapos itataas pa ang buwis na singil na mga hinayupak ng mga kupal. Grabe, nakakagalit. Galit na galit yung mga tao sa komento. Nako po. A senator linked to the flood control mess is back in the headlines. Ombudsman Jesus Crispin Remulla had planned to enforce the almost decade-long dismissal order against Senator Joel Villanueva. Back in 2016, then Ombudsman Conchita Carpio Morales found Villanueva guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the service over the alleged misuse of his 2008 Priority Development Assistance Fund, known as Pork Barrel, when he was a congressman. But Villanueva says the case had already been dismissed by Remulla's predecessor. Show them your appreciation with a gift So of yan mga kababayan, yung 2016 na kaso ni Pastor Joel Villanueva sa graft and corruption din ito na plunder ay naibasura. Noong 2016 pa ito. Tapos muling bubuksan ni Remulla, mukhang pumalpak na. Mukhang hindi alam yung papel na ito na biglang binasa, susulat kay Soto na ipadismiss, order itong si Pastor Villanueva pero wala ng kaso. Halaka. Matindi mga kababayan. Sasabihin nila secret decision daw. Meron bang ganun? May secret decision ba na pag nag-request ka binibigyan? Matindi mga kababayan ito. Matinding demolition job dito sa mga kakampi ni Sara Duterte. Nako mga kababayan ko, matindi ito. Marami na namang kalokohan na nagaganap. At sabi ni Remulla, igalang daw ang ombudsman. Sabi naman ng mga kababayan natin, respect must be earned. Pinag-iipunan ng respeto. If you bend the law, the people will not giving the respect to you. Mga kababayan, yan po mga sinasabi ng mga komento. Gusto ni Remulla, respeto siya, pero hindi siya rumirespeto. Kasi binending the law, parang Erwin Tulfo, halaka. In 2019, a revelation that came as a shock to Remulla, who called it a secret deal. This forces Remulla now to drop his bid. Meanwhile, Martires rejecting criticisms of his decision. We were surprised by that decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. The Supreme Court does not announce all of its promulgated decisions. Okay? Not every lawyer knows the decisions of the Supreme Court. Not every official of the government, lawyer, or lawyers of the Office of the Solicitor General
would know the decisions of the Court of Appeals. Neither the Supreme Court nor the Court of Appeals nor the Office of the Ombudsman or the Office of the Prosecutor of the Department of Justice has that duty to be always, announcing the decisions they have made. Otherwise, if that will be one of our functions, wala na kaming trabahong gagawin kundi mag-announce na itong decision na ito ay pinirmahan ko ngayong araw na ito, itong decision na ito ay dismiss namin, wala na kami gagawin. A day after the surprise reversal comes another blow in the search for accountability in the pork barrel scam. The Sandigan Bayan acquits former Senator and now Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, his former Chief of Staff Gigi Reyes, and the Ito yung mga nakakalula na balita. Yung mga nakasuhan ng Flander, itong si Juan Ponce Enrile, itong si Napoles, itong isang naging sekretary niya, klaro daw, walang ebidensya. Hindi sila guilty, mga kababayan. Nako, mga kababayan ko. Napakalupit, Kuya Eddie, ang sakit. Hindi guilty sa yung kwarto niya punong-puno ng bilyones, milyones, bilyon. Nako, mga kababayan ko, matindi. detained businesswoman Janet Lim Napoles of 15 counts of graft over their alleged involvement Tapos got in not the corruption guilty. scandal. The anti-graft court said the prosecution failed to prove their guilt beyond reasonable doubt. The three were accused of amassing some 107 So mga kababayan, check po natin ha. Miriam Defensor Santiago. Defensor Santiago. Napoles. Check natin ha. Paano ba mag-isa ito? Napoles. Check natin. Para makita po natin, ito si Napoles, mga kababayan. Catholic ties mo. O, check nyo po. Is it true that you are close to the former parish priest of Quiapo Church? Opo. Yes. So, tinuruan ka niya o sarili mo, alam mo ang Ten Commandments, hindi ba? Opo. Oh, huwag ko nang iparecite sa iyo. Pero, may commandment, you shall not steal. Isn't that so? Tama ba ako? Opo, ma'am. Oh, naniwala ka bang tama iyon? Opo. And yet you steal. Oh, anong klaseng katoliko ka? Ngayon, are you familiar with the commandment, you shall not tell a lie? Opo. Oh, ngayon lang nagsisinungaling ka sa akin eh. And still, with a plunder case against you, you remain and consider yourself to be a devout Catholic? Ikaw ba'y debotado pa rin katoliko? Opo. Catholic ties mo. Is it true that you are close to Isipin nyo mga kababayan, nabubuhay pa noon si the late Miriam Defensor Santiago. Napakatindi nito, tas not guilty. O, check po natin ito. Miriam Defensor Santiago versus Juan Ponce Enrile. Plunder. Check natin. Plunder case. O, ito po mga kababayan. I-check po natin ito. Matindi po ito mga kababayan ha. Ito, Senator Miriam Defensor Santiago nagsumiti ng ethics complaint laban kay Senator Juan Ponce Enrile. Ito, bata-bata pa si Madam Jessica Soho dito. Iginiit niyang unparliamentary formal nang inireklamo ni Senadora Miriam Defensor Santiago si Senador Juan Ponce Enrile dahil sa privilege speech nito sa Senado nung nakaraang buwan. Sa sulat ni Santiago kay Senate Majority Floor Leader Alan Peter Cayetano, iginiit niyang unparliamentary at labag sa mga patakaran sa Senado ang mga personal na pag-atake di mano ni Enrile. Right to reply lang din daw ang kanyang talumpati. Yun, ito po. Gusot ni na Enrile at Santiago nasimulang makita ng publiko. O ito po, matagal na po ito.
Matindi po ito mga kababayan. Check nga natin ano bang kaso ni Juan Ponce Enrile. Plunder case. Ito, check po natin. So, ito po, Juan Ponce Enrile acquitted of plunder and pork barrel scam. Alaka, ito po. Former Senate President and now Chief Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile is acquitted of plunder in the pork barrel scam. The Sandigan Bayan also acquits Enrile's Chief of Staff, Jessica Gigi Reyes, and their co-accused Janet Lim Napoles in the verdict handed down Friday, October 4. This ends 10 years of trial, with all 3 senators accused of plunder winning their cases. The others are Bong Revilla and Jinggoy Estrada, who've both returned to the Senate. Enrile was accused of receiving 172.8 million pesos in kickbacks from his office's pork barrel funds. Isipin nyo, 172 million pala ang na-kickback nito. Tapos panahon pa ni Miriam ito, mga kababayan. Check po natin Napoles. Matindi po ito. Check natin ha. Ito po si matindi. My work is easy because I use Click. Grabe nito mga kababayan, no? Ang tindi ng absuelto. Nako, buhay pa si Miriam Defensor Santiago pag sasampaling kayo Totoo lang mga kababayan. Sana bumangon itong si Miriam Santiago para sampalin ng mga, ewan ko ba, mga kababayan. Ibang klase. Nagnakaw na, absuelto. So there are 2 of you. All right, go ahead and consult with your client. Oh, ano pa? Self-incrimination or I do not know? Invoke my right po. Okay. When you say that, wala na akong sinabi. Dahil yun ang batas natin And Senator Revilla de Pogi? I invoke my right. Okay. Ibilisan natin. Puro ka pala invoke my right May kilala ka pa personal sa mga senador na dinimanda na ng NBI through Justice Secretary sa Ombudsman. May kilala ka ba doon sa 3 sa kanila? Yung nabanggit ko ngayon, si Enrile, si Estrada, at si Revilla. Isipin nyo, buhay pa si Miriam Defensor Santiago. Kung nabubuhay ngayon mga kababayan, baka sampalin kayo. Baka pumunta sa Senado ito pag sasampalin kayo. Yung mga hukom dito, baka sampalin kayo ni Miriam Santiago. Nako, galit na galit ito sa langit. Nakikita kayo. I invoke my right. Okay? Nako. Ayaw mo. Ngayon, may kilala ka doon sa mga iba pang senador na sabi ng Justice Secretary, ididemanda pa niya sa susunod siguro na linggo. Hindi pa ito tapos First batch pa lang ito, maraming batch siguro ito. Kaya bandang huli, baka wala na kaming quorum, kaya mag-invento kami ng aming rule kung anong panibagong quorum sa Senado. Tingnan natin kung abutin natin yon. Pero walang, how do you say in Tagalog? Walang safety dito. Kaya ayaw ko na nung sa bahay ko baka duraan ako. Ngayon, kilala mo na kung sinong 24 senador, hindi ba? 24 lang naman kami Kilala mo naman kami. Kamukha ng pangkaraniwan na mamamayan. Meron ka bang kilalang personal, hindi lang sa kilala mong mukha, ang pangalan, o alam mo na senador ito, kilala mong personal, yung parang kaibigan mo na. I invoke my right. Alright? Sinong kausap mo tungkol sa kasong plunder na ito? Sinong kausap mo? Maliban natural sa pamilya mo, asawa mo, anak. Mga kababayan, ang daming niligtas nitong si Napoles. Siya lang yung nakulong. Si Jinggoy at saka si Nakakulong ba ito si Bong Revilla, mga kababayan? Si Napoles lang yung tapos si Juan Ponce ngayon, Enrile, absuelto, acquitted. Nako, mga kababayan. Kung buhay lang ito si Miriam, baka sampalin yung mga nag-absuelto sa tatlong ito
So yan lamang po mga kababayan ng ating bahagi. Anong masasabi nyo? Grabe ang justice system sa Pilipinas. Yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi makulong. Pero yung isang sardinas, isang corn beef, nakulong agad. Mga kababayan ko. So yan lamang. Ano masasabi nyo dito? Wala nang nakukulong. Basta may pera, bilyonaryo, nagnakaw. Walang kulong. Matindi, kaya galit na galit ang taong bayan. Wala nang tiwala sa justice system dito. Kaya nagkakagulo, rally doon, rally dito. People power dito, people power doon. Ang inaano lang yung kalaban nila sa politika. Si Sara Duterte lang ang inahabol nila. Si Bongo, si Bato, ipapadakip na daw sa ICC, sabi ni Trillanes. So ano masasabi nyo dito? Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.